Sa wakas, nangyari na ito sa unang pagkakataon sa loob ng mga dekada. Ang Islamikong Republika ng Iran ay nawalan ng kontrol sa sarili nitong teritoryo. May ulat na 2 pangunahing lungsod sa hangganan ang nakuha na ng mga nagpoprotesta. At sumama na rin sa revolusyon ang mga puwersa ng seguridad matapos ibaba ang kanilang armas. Habang nawawala ang kontrol ng rehimen, lalong nagiging malupit ang tugon nila. Mula pamamaril sa ospital hanggang pangingikil sa nagluluksaing pamilya. Narito ang madilim na katotohanan sa loob ng Iran. Para mapigil ang protesta noong Enero, isa sa pinakamatinding pagsupil ay nangyari sa Elam. Makikita sa beripikadong video ang demonstration sa labas ng ospital. Sumigaw ang mga tao saka nagpaputok ang puwersa ng seguridad, iniwan ang usok at apoy habang nagtatakbuhan ang mga nagpoprotesta. Ayon sa mga eksperto, mahalaga ang epekto ng mga protesta. Ngayon, nasasaksiyan na natin ang mga protesta sa halos lahat ng pangunahing lungsod sa Iran. Na, sa totoo lang, nagpapakita na ang kalagayang pang-ekonomiya sa Iran ay naaapektuhan na pati ang mismong mga taga-suporta ng Islamic Republic. Nagsimula ito bilang isang protesta tungkol sa ekonomiya. Ngayon, dahil sa mga ganitong pangyayari, lalong tumitindi ang mga protesta at kumakalat na ito sa mas marami pang mga lungsod. Noong ika-6 ng Enero, naitala ang mga protesta sa 100 at 11 lungsod at bayan sa buong bansa. Mahalaga ring banggitin na noong Disyembre 28, nagsimula ang mga protesta bilang isang ekonomikong protesta. Hindi natuwa ang mga tao sa pagbaba ng halaga ng pera ng Iran para tulungan ang mga exporter ng rehimen, habang napapahamak naman ang mga pribadong negosyo. Ngayon, ang mga protestang ito ay lumaki na ng husto, naging mas malaki pa. Ang dahilan kung bakit ko ito nasabi ay dahil pati ang mga puwersa ng rehimen sa ilang lungsod ay sumusuko na at sumasama na sa mga nagpoprotesta. Ang unang lungsod ay ang hangganang lungsod ng Abdanan. Ang lungsod na ito ay nasa hangganan ng Iran at Iraq. At may na-verify kaming mga video mula dito noong Enero 6 kung saan ang mga nagpoprotesta ay nagmamarcha sa mga kalsada at ang mga pulis na dapat sana'y pumipigil sa mga nagpoprotesta ay sa katunayan ay pumapalakpak at kumakaway pa sa mga nagpoprotesta habang sila ay nagmamarcha. Pakinggan ninyo ito. Ito ang dahilan kaya sinasabi ng marami iyon. Idineklara ng lungsod na ito na sila ang unang lungsod sa Iran na ganap na malaya mula sa kontrol ng Islamic regime. Ngayon, ang pagpapakita ng mga clip ng protesta sa YouTube ay isang delikadong bagay dahil may ugali ang YouTube na i-restrict ang aming mga video. Kaya kung maaari, pakitulungan kami sa pamamagitan ng pag-subscribe sa button sa ibaba. Malaking tulong talaga yon sa amin. Tara, balik na tayo. Pagkatapos lumabas ang balitang ito, may isa pang lungsod na sumali sa listahan at iyon ay ang lungsod ng Malek Shahi. Gaya ng nakikita ninyo sa mapa, isa rin itong lungsod sa hangganan. Medyo hilaga lang ng unang lungsod. At dito sa lungsod na ito, mukhang naging marahas ang mga pangyayari. Isang malaking grupo ng tao ang sumugod sa isang commercial complex na pag-aari ng gobyerno. Hula ko ay isang mall iyon. At nagdulot sila ng pinsala sa gusali. Pero wala namang ninakaw sa lugar. Ibig sabihin, lumawak ang protesta lampas sa isyung pang-ekonomiya. Klaro rin ang mensahe ng mga tao. Tinututulan nila ang Islamic Republic at lahat ng kaugnay nito. Interesante, karamihan sa mga tao sa dalawang lungsod na ito ay Kurdo. Naglabas ng isang kawili-wiling pahayag ang Partido ng Kalayaan ng Kurdistan. Inanunsyo nila na 4 sa kanilang mga sundalo ang napatay at 8 pa ang nasugatan sa sagupaan laban sa rehimen ng Iran, habang hinarap nila ang mga puwersa ng Iran na nagpaputok sa mga nagpoprotesta. Ayon sa pahayag, may ilang puwersa ng rehimen ng Iran ang nahuli rin. Kung totoo ito ang unang kilos ng pag-aaklas laban sa rehimen ng Iran ng isang pangkat militar mula nang magsimula ang protesta. Malaking kaganapan ito ngayon na parang hindi pa sapat ang mga nangyayari laban sa Islamikong rehimen. May mga ulat din tayo tungkol sa mga puwersa ng United States Army Delta na nakaposisyon malapit sa hangganan ng Iraq at Syria. Ngayon siguradong hindi iyon malapit sa Iran. Nasa kabilang bahagi ito ng Iraq kumpara sa hangganan ng Iraq at Iran. Pero mas malapit ito kaysa sa lokasyon ng Delta Forces ilang araw ang nakalipas.
Sila rin ang grupo na sumakop kay Maduro. Ngayon, gusto kong maglagay ng malaking paalala dito. Ang balitang ito ay nakumpirma lamang ng Kurdistan, 24 na isang kumpanyang pangbalita na nakabase sa Iraq. Hindi pa kinukumpirma ng ibang malalaking internasyonal na kumpanya o balitang organisasyon ang ulat na ito. Hindi ako sigurado kung totoo ito. Pero malalaman natin sa mga susunod na araw. Siguraduhin munang pagdudahan ang ulat na ito hanggang makakuha tayo ng mas maraming kumpirmasyon. Nitong mga nakaraang araw, may isa pang malaking nangyari. Nagbigay ng unang talumpati si Ayatollah Khamenei mula nang magsimula ang protesta at gaya ng inaasahan, nanawagan siyang supilin ang mga nagpoprotesta. Pakinggan nyo lang. Ang walang preno na pagtaas ng halaga ng dayuhang pera at ang kawalang tatag nito. Ang katotohanang pataas-baba ito palagi na nagdudulot ng kalituhan sa mga negosyante kung ano ang dapat gawin ay hindi isang natural na bagay. Ito ay gawa ng kaaway. Ang mahalagang punto ay may grupo ng mga pinukaw na bayarang kaaway na nakatayo sa likod ng mga bazari, sumisigaw ng mga slogan laban sa Islam, laban sa Iran, at laban sa Islamikong Republika. Mahalaga ito. Itang bahaga, kamatayan sa mga mapagkunwari, kamatayan sa mga mapagkunwari, kamatayan sa mga mapagkunwari. Ang protesta ay lehitimo, ngunit iba ito sa kaguluhan. Nakikipag-usap kami sa mga nagpoprotesta, dapat silang harapin ng mga opisyal. Gayunpaman, walang saysay makipag-usap sa mga nagkakagulo. Ang mga nagkakagulo ay dapat ilugar. Si Putin ang dapat sa mga sumasalong at hindi siya. Ngayon, medyo nakakatawa na sinisisi nila sa kalaban ang pagbagsak ng pera. Sa tingin ko, Estados Unidos ang tinutukoy nila. Pero sa totoo, Iran mismo ang nagbaba ng halaga ng pera nila. Kaya, hindi kalaban ang may sala dito. Maliban kung sinisisi nila ang mga parusa na baka gawing dahilan pag napanood nila ang video na ito. Pero sa totoo lang, mukhang hindi nagkakasundo ang pamunuan ng Iran. Dahil dito, sinisisi ni Ayatollah ang mga kalaban. Habang ang presidente ng Iran ay sinisisi ang mga Iranian sa kanilang problema. Pakinggan ang kanyang talumpati. Kung makakatipid ka ng 10 sa paggamit ng kuryente, gas at tubig, makakatipid tayo ng 700,000 bariles ng langis at gas kada araw. Yaman ito ng bansa na nasasayang lang. Sobra tayong gumagamit ng kuryente at init kahit hindi kailangan. Ngayon pawis na pawis ako at gusto ko nang hubarin ang aking jacket pero ayon sa patakaran, hindi ko magagawa. Hindi naman kailangang ganito kainit dito, kung babaan lang natin ng 2 degree ang temperatura, makakatipid tayo ng enerhiya. Pero hindi natin iniintindi at ginagamit lang, tapos pinupuna pa ang iba. Sino ba ang tamang gumagamit at kumukonsumo ng mga resources na ganito? Tayo rin yon, ako at ikaw, wala nang dapat ituro sa iba. Ngayon, mga pahayag na ganito ang dahilan kung bakit nagsasawa na ang mga tao sa rehimeng Iranian. Tingnan mo ang clip na ito sa iyong screen. May banner ni Hossein Soleimani. Siya ang general na pinaslang ng drone ng United States at ipinagdiwang siya ng mga tao. Noong siya ay namatay, para siyang Diyos o martir. Siguro mas tamang salita yon. Ngayon, ang mga parehong tao ay sinusunog na ang kanyang mga poster dahil sawang-sawa na sila sa kahit anong may kinalaman sa rehimen. At sawang-sawa na rin sila sa mga pag-atake na nararanasan ng mga mapayapang nagpoprotesta. Kita mo, takot ang gobyerno sa mga nagpoprotesta, kaya gumagamit sila ng speaker para sabihing umuwi na ang lahat o mamatay. Hindi ako nagbibiro, pakinggan mo. Ngayon, mahirap tukuyin ang eksaktong bilang ng mga namatay sa ngayon. Pero base sa mga kagalang-galang na ulat online, mukhang nasa pagitan ng 30 hanggang 35 katao ang napatay. Ngayon, dito na nagiging mas nakakasuklam ang mga pangyayari. Dahil ayon sa mga ulat, mukhang kinukuha ng mga pulis ang mga bangkay ng mga nagpoprotesta na kanilang pinapatay.
Tinatakot nila ang mga pamilya na pumirma sa kontratang nagsasabing miyembro ng IRGC ang nagpoprotesta. Kaya para sa puwersa ng rehimen, kailangan pumayag ang mga pamilya dito. At kailangan din nilang pumayag sa pribadong libing, hindi pampublikong libing. At kung papayag sila sa lahat ng ito, saka lang nila makukuha ang mga bangkay pabalik. Kung hindi sila papayag, di hindi nila makukuha ang mga bangkay ng kanilang mga mahal sa buhay. Ang dahilan kung bakit ginagawa ito ng gobyerno ay dahil marami sa mga libing na ito ang talagang nagpapalakas lang ng protesta. Pag nakita ng mga tao na pinapatay ng gobyerno ang mga nagpoprotesta, na mapayapang nagpoprotesta lang tungkol sa mga problemang pang-ekonomiya, mas lalo silang nagagalit at nagiging marahas. Tingnan mo ito. Sumiklab ang karahasan sa mga kalsada ng Malikshahi ngayon. Nangyari ito matapos ang mga libing ng ilan sa mga napatay doon nitong weekend. Pero sa mismong seremonya, napalitan ang tunog ng pagluluksa ng ganito. Kahit matagal nang napabayaan sa ekonomiya ang mga bayan tulad nito, hindi pa rin ito ang uri ng lugar na inaasahan mong maririnig ang napakaraming sumisigaw na may ipinapadala. Ngayon, sa kabila ng matinding pagsupil ng mga puwersa militar, patuloy pa ring lumalabas ang mga mamamayang Iranian at patuloy silang sumasama sa mga nagpoprotesta. Yun ay dahil marami sa kanila ang tunay na naniniwala na ito ay usapin ng buhay at kamatayan. Hindi na nila kayang ipagpatuloy ang pamumuhay nila sa dati nilang paraan. Kaya kailangan nilang lumabas at itulak ang pagbabago. Pakinggan ang panayam sa ilang Iranian na nagpoprotesta at nagtago ng pagkakakilanlan, ngunit ibinahagi ang kanilang mensahe. Lumiliit ang aking kumpanya at sa huli kinailangan ko itong isara. Bumaba ang aking kita, tumaas ang aking mga utang at mas mahal na ngayon ang lahat. Makatarungan ang galit ng mga nagpoprotesta ngayon dahil hindi na kayang bumili ng tinapay ng mga tao. Naniniwala akong magpapatuloy ang protesta dahil ito ay revolution ng mga nagugutom. Ang babaeng ito ay isang ina ng 2 anak. Hindi pa siya lumalabas sa mga lansangan ng Tehran. Kapag pareho na lang sa amin ang buhay at kamatayan, bakit kami matatakot? gutom, implasyon at hirap lang ang naranasan namin sa rehimeng ito. Noong una, sinabi ng rehimen na pakikinggan ang mga ganitong boses. Naglaan ng pera sa problema at nagbigay ng maliit na pansamantalang allowance kahapon. Pero kasabay nito, malinaw nilang ipinakita na nauubos na ang kanilang pasensya sa mga protesta. At ganito ang itsura niyan sa lungsod ng Shepherd Court ngayon. Yan lang ang kaya kong ibigay sa inyo. Ako si Sam, magkita tayo muli. Isa sa problema sa paggawa ng ganitong video na may drone strike, kahit walang nasasaktan na tao o sundalong Ruso. Sa video, madalas dinidemonetize o nililimitahan ng YouTube ang aming videos. Nitong nakaraang linggo, 4 dito ang na-demonetize ayon sa YouTube. Hindi advertiser-friendly ang drone strike or frontline footage, kaya nililimitahan ang mga video. Ganito ang makabagong digmaan na nilalabanan at sinusubukang lampasan ng mga Ukrainyano. Kaya naniniwala kami na mahalagang i-cover ang lahat ng ito. At kaya namin inilunsad ang sarili naming platform, Business Basics. Ginawa namin ito mula sa simula, kaya wala kaming anumang limitasyon. Hindi namin kailangang i-blur ang drone strike, footage sa frontline, or pagkasira ng mga bus ng himpapawid ng Russia. Wala rin kaming pinapatakbong ad sa site. Sa ganitong paraan, hindi namin kailangang i-censor ang sarili namin dahil lang hindi masaya ang mga advertisers sa mga kino-cover namin. Hindi namin pinopondohan ang site gamit ang mga ad. Pinopondohan namin ito sa pamamagitan ng inyong suporta. Kaya kung isa ka sa mga taong interesado sa ganitong klase ng coverage, kung gusto mo ng uncensored videos at bonus content na wala sa YouTube, sumali sa amin sa basicsinsider.com. I-click lang ang link sa description or iscan ang QR code sa screen. Sa pagsali, mapapanood mo lahat ng na-upload at mga future video namin. Bukod pa dyan, susuportahan mo ang coverage namin at ang channel namin, kaya maraming salamat. Ako nga pala si Sam at magkikita tayo sa susunod.